sa kayong lahat. Ngayon ay ipapasilip ko lang sa inyo yung aking tinetesting ko kasi ang iba't ibang laki ng nozzle. So, ito ay ang nozzle na gagamitin ko rito ay oversize. So, kung mapapansin niyo, ayan, visible naman eh. Lampasan sa ating chamber yung ating nozzle. Okay, by the way, nagpapa-preheat pa lang ako sa ating chamber. Okay, so ang ating nozzle na gagamitin ay 4 inches ang haba. Bali, ano yan, dalawang coupling na 3/4 at saka isang end cap na 3/4 ang size. Okay, so kung mapapansin niyo, talagang lampasan ang ating nozzle sa ating chamber. Ang ating chamber ay 3 inches ang height. Then ang kanyang lapad ay, ang outside diameter ay 6.5 inches, 10 mm ang kapal. Okay, so ipapasilip ko lang sa inyo kung anong magiging performance nito kapag pinagana na. Kung ano magiging performance ng 4 inches na nozzle, so oversize siya. Kasi ang ating chamber ay 3 inches. Pero ito ay lalagyan ko ng curve kasi mas gumagana ng maganda itong aking heavy duty nakala na ito kapag meron siyang curve. Okay, so napansin nyo ba ang transformation? Kaya nilalagyan ko ito ng curve kasi mas maganda siyang gamitin kapag mayroong curve. Okay, so kung mapapansin niyo, ang ating nozzle ay lampas pa rin kahit na meron tayong curve. So oversize pa rin siya. So yan ang naging performance. Nagkaroon na ng blue flame. Ang setting natin ay nasa kalahati lang ng number 1. Yan. So may kaunting blue flame na siya. Okay, so ang gagawin natin ngayon, titignan natin kung ano magiging performance nito kapag tinataasan natin na setting, binababaan. Okay, so samahan nyo ako at tignan natin kung anong performance nito. Okay, so ilalagay ko muna siya sa number 2. Dulo ng number 2. Dulo ng number 2 ha, ayan. So yun ang naging performance niya. Blue flame na yung loob. Okay, so gumagana din siya maski mahina ang ating setting. Kanina nasa kalahati ng number 1. Ngayon naman ilagay natin sa number 4. Yan, number 4 agad. Huwag na tayo duman sa 3. Pagdating sa number 4, so yan ang naging performance niya. Halos lahat ay blue flame na. Okay, so babalik pa rin ko lang yung camera. Mahirap yung galing ng pagkuha. Okay, so sa setting na number 4, yan ang kanyang naging performance. Blue flame na yon, number 4 yon. Okay, so kung mapapansin natin, talagang asul na asul yung ating ating output. Hindi pa nagana yung pangibabaw na mga butas. So titingnan natin kung gagana yung mga pangibabaw na butas na yan mamaya. Siya nga pala, itong chamber na ito detachable ha. Natatanggal yan. Ayan, may 2 tornilyo dyan. Halos lahat ng mga chamber ko ay ginagawa kong detachable. Then merong isang tornilyo doon sa may malapit sa patakan ng langis. Okay, so tignan natin ang performance nito kapag lalakasan natin. So yan ay nasa number 4. Okay, so tataasan natin yung kanyang setting. Titignan natin kung ano ang mangyayari pagka tinaasan natin yung ating setting. Lagyan natin kagad sa maximum. Balik lang tayo ng kaunti ha. Yan. Okay, so yan.
Talagang blue flame na siya. Okay, so ang level ng langis natin, yan, kahit na halukayin, hindi siya kaagad nagkakaroon ng violent reaction. Okay, so napakaganda ng ating ating output. Ayan, nagsisimula nang gumana yung ating mga pangibabaw na butas. Lalayo lang ako ng konti. Ayan. Okay, super blue flame talaga siya. Ang napaka tingkad ng pagka-asul niya. Ayan, nagsisimula nang gumana yung ating mga pangibabaw na mga butas. Okay, so hindi ko nababaguhin yung patak na yan. Ganyan na lang yan. Ganyan lang katulin siya. Hindi ko pa siya nalalagyan ng tangke. Medyo busy pa. Yung gagawin ko kasing tangke, ayan, yun yung nakapatong na yan. Yung ginawa kong patungan, yan ang gagawin kong mga tangke. Okay, so ayan, gumagana na talaga yung ating pangibabaw ng mga butas. Napakatingkad ng kanyang pagka-asul. At lampasan sa ating chamber yung ating blue flame. Parang lampas ng mga 3 inches pataas yung ating blue flame sa ating chamber. Okay, napakaliwanag lang dito sa pwesto ko ngayon eh. Yung araw nagre-reflect pa. Ayun na yung araw. Halos di nga makita yung bintana. Kaya ano ngayon dito? Napakaliwanag. Mas maganda siguro to kung gabi tayo magte-testing. Pero visible naman yung kanyang pagka-blue flame eh. Oh. Kaya no problem. Kahit na maaraw, kitang-kita yung pagka-blue flame niya. Napakatingkad. Okay, so babaliktarin ko na yung ating camera. Okay, so nakita natin na gumagana pa rin ang ating mga nozzle maski yan ay oversize. Ibig sabihin, mas mataas sa chamber ang ating nozzle. Okay, so ito ang performance ng aking oversize nozzle. Nakikita nyo, lampasan niya sa ating chamber. Ayan o. Ganda pa rin ang kanyang performance. Okay, so asul na asul pa rin yung ating output. Kaya, gaya ng sabi ko dati, wala naman talagang standard na nozzle. Kanya-kanya tayo na experiment. May mga nozzle ako na undersize. Ito naman ay oversize. So, konting tiyaga lang, konting kalikot lang tayo dyan. Konting experiment, huwag tayong tamarin. At marami tayong madidiscover sa ating usual stove. Okay, so yan, aking panibagong usual stove. Maski siya ay oversize, gumagana pa rin yung aking
nozzle na yan. So hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa mga bagong subscribers at saka sa mga naligaw sa akin channel. Maraming salamat sa isa inyong pag-subscribe. Kung isasubscribe nyo ako. So maraming salamat. Malaking tulong po yun. So hanggang dito na lamang muna uli. Until then.